klarong-klaro naman na kung ano yung motibo nila. Motibo nila is paninirabang. Kasi kung mag-imbestiga ka ba naman ng confidential funds, bakit yung Office of the Vice President na bakit DepEd lang? Ang daming opisina na merong confidential. Ang 17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Pagka gano'n, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Bakit po ang House of Representatives, kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA. Yung Committee on Bad Government, hindi po niya trabaho yun eh. Hindi niya dapat panghimasukan. Pabayaan mo muna ang COA na gawin niya. Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Dadagan Balita News Update. Right, bueno, welcome back mga kabalitaan at kamusta na ho ang ating paligid ngayon sa inyo dyan, kamusta? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon at wag ho tayong magpapapikto sa mga pangyayari. Hindi ho natin papatagalin pa kasi may mga ano to tayo ipapakita sa inyo. May ginawang vloggers conference, no? Si Vice President Sara Duterte and then si Marcoleta mga kabalitaan, si Congressman Rodante ay sumugo din doon sa may St. Luke's Medical Center kung saan ay nagkaroon ho ng press conference doon sa kanya kasama ho itong mga vloggers ho natin. At papasalamatan natin yung mga kasamang vloggers, DDS man o anti-DDS, kahit paano nakapagbigay ho sila ng information sa mga kababayan ho natin na labas ng ating bansa. At kung bago pa lang ho kayo sa ating official YouTube channel, Danagan Balita Reaction Video News Update, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi ho kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Like, share, and comment na rin ho mga kabalitaan. Okay, so bago pa po tayo magsimula ay pasasalamatan ho natin itong mga nagbigay kulay ho, nagpapakulay sa ating munting bahay. Diyan kung makikita nyo po sa screen ho natin, ito po, yan. So thank you so much po sa inyo at mabuhay ho kayo. Salamat sa suporta po. Anyway, hindi na tayo magtatagal, tuloy muna natin itong VP Sara Vloggers Conference. Papapakinggan ho natin mga kabalitaan. 15, in fact, yung iba 20, 14 pa, 14, 15, 16 na hanggang ngayon nandyan kayo. Maraming salamat sa inyo. Alam ko marami sa inyo ang siguro sa inyo nanggaling yung nabudol na term, pasensya na kayo. Hindi ko talaga alam na ganito ang mangyayari. Of course, diba, sino bang gusto na ganito ang mangyayari sa bayan natin na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Ang expectation ko talaga was that, well, we start to become a superpower. No? Hindi lang yung a sick man of Asia. So, ganun yung expectation ko and kamali ako. Kaya pasensya sa humingi ako ng pasensya. BP question, with this recent incident na in-invite kayo, maayos naman kayong humarap sa Congress, maayos na humarap sa Congress si Attorney Lopez, tapos biglang may ganitong harassment na nangyayari sa kanyang buhay. Will you still allow any personnel from OVP na imbitahan ulit ng Congress at maging ganito ulit ang effect? Alam niyo kasi ma'am, kung ako lang talaga, hindi na talaga. Alam niyo yun, klarong-klaro naman na kung ano yung motibo nila is paninirabang. Kasi kung mag-imbestiga ka ba naman ng confidential funds, bakit yung Office of the Vice President na bakit DepEd lang? Ang daming opisina na merong confidential funds. Kung ikaw pa naman si Franz Castro, diba? Bakit babanatan mo yung Office of the Vice President for confidential funds? Ang dami namin na merong confidential funds. At ito pa,
Sa bilyon-bilyon na nakawan sa gobyerno, alam niyo yung lahat. Sinong magnanakaw ng 150 million at 500 million? A total of 650 million plus 125. Sino magnanakaw ng mga watong sinsilyo? Diba? Kaya nga ganun yung amount kasi it was based on because it was based on planning. Kung ano yung buwan-buwan na trabaho. Diba? I mean, why was not the request 1 billion, 2 billion, 3 billion of confidential funds? Why was it 500 million? Kasi yun yung planning sa trabaho. Why was it 150? Sino magnanakaw ng 150 ngayon? Magkano na nanakaw ng mga congressman ninyo? Naku po, may Bilyon. Daang bilyon. Daang bilyon. Naku po, ma'am, sa totoo lang, nagtatrabaho po ako sa gobyerno. Dati, hindi ko na kinaya. Hindi ko na po talaga kinaya yung bad government. Kaya po talaga nag-resign ako. Ganun pa man, no? Personal ko po binibigay. Yes! Talagang masarap sa pakiramdam. Ng droga, yung mga adik-adik na yan. Ako po si Yumi Santiago, yung tumatayo po ngayon na kauna-unahang biktima na lumabas for former president, na tinatanong kasi nasaan ang biktima ng mga drug users and addict. I was molested before when I was young. So ako po, tumatayo po ako ngayon para sa inyo. Maraming salamat. Dapat hindi nangyayari yun. Opo. Kasi pinapayagan ng dati. Panahon pa nga, nabanggit ko na nga po sa vlog, panahon pa ho ng tatay ng presidente natin, naging adik na po yung kapatid ko. Natigil po sila nung panahon po ng President Duterte. Oh, di ba? Ngayon, nung nawala po si President Duterte, balik na naman. Siya na po nakabok, nagsibalik na naman po yung mga adik. Kaya nakakatakot na po talaga. Nakakatakot na po talaga. Oo. Sa totoo lang, ma'am, kung maalala nyo, di ba galing akong Hinoo? Oo. Kasi meron kaming OVP Thanksgiving event doon. May lumapit sa akin doon, ma'am, isang nanay. Sinabi niya sa akin, Inday Sara, meron akong complaint. Tapos sabi niya, ang anak ko, addict. Ang anak ko, may kaso. Sinurrender daw ang anak ko thinking na magbabago siya sa loob ng kulungan. Ngayon, ang anak ko nagbebenta sa loob ng kulungan. Nakakatakot na po. So, sobrang sama ng loob niya kasi she had to give up yung anak niya, ipasok sa kulungan thinking na this will teach the person a lesson, my child a lesson. And then it turns out, sobrang disappointed and frustrated siya kasi nalaman niya nagbebenta sa loob ng droga yung anak niya. Hindi ganitong klaseng bansa ang gusto natin. Walang may gusto ng ganitong klaseng bansa. Pero ma'am, gusto po namin ipaalam sa inyo ng buong pamilya namin. Yun nga po yung sinasabi ko sa social media na isa po ang pamilya ko mula sa uncle, sa tatay ko mismo, nakapagbagong buhay po dahil po sa administrasyon ninyo at ng buong pamilyang Duterte. Hanggat may Duterte, wala pong gustong magdroga. Yun po ang takot nila sa pangalang Duterte. Kaya po yung suporta po sa inyo hanggang sa ibang bansa, hanggang langit po. Sabi nga po, mamatay mabuhay, tutulong at tutulong pa rin po kami sa Duterte. Yes. Thank you sa suporta ninyo at thank you sa paniniwala ninyo sa trabaho namin. At maraming salamat dahil sa kabila ng sobrang daming black propaganda at paninira, nandyan pa rin kayo. Mahigpit pa rin yung suporta ninyo. Tanggalan ba naman kayo ng budget? Gusto ko naman. Well, yes, nasagot ko naman na yan. Sabi ko na kahit anong budget yan,
pagkakasyahin namin yan. Pagkakasyahin namin yan. Kasi Kurap eh. kahit nung mayor ako ng Davao City, kulang naman lagi yung budget eh. Pinagkakasya lang namin lagi. Nagbabayad pa kami ng loans ng city government of Davao. Ito, mas lalong kakayanin namin ipagkasya dahil wala namang binabayaran na utang. What the world needs now is love, sweet. Office of the Vice Napakasimple nyo po. Pero yung nakita ko yung congresswoman na nakarelong mga Hermes, mga ganyan, sino ba yun? At saka yung Atras Abante, at saka si Kim Bulay ba yun? Si Kim Bulay, si Abante, yung MPA, yung sinasabi si Chapusit. Well, Ay, Ben, maganda ng mga ikaw ho nila eh, hindi na nga bagay ang OOA nyo, oy. Tingnan nyo naman po yung Vice Presidente, napakasimple. Ma'am, hindi kasi mahalaga sa akin ang mga material na bagay. Maaga kasi ako parang merong realization sa buhay ko na tangina, lahat ng gusto ko hindi na Putulin muna natin, no? Tama nga, simple lang ho yung vice presidente natin. Sino pa yung pinakasimple, siya pa yung pinagbibintangang magnanakaw. Yung mga nandyan ho, halos lahat ng mga kongresista ay talagang makikita nyo talagang bungacious. At halata naman hong nagnanakaw ho mga kabalitaan. Tingnan nyo yung mga pang-ugali at utak nito, no? At tingnan nyo si Vice President Sara Duterte. Simple, parang ordinaryong tao kausap mo lang. Hindi ho yan maarte, hindi ho yun pa VIP. Ayaw sila sa mga ganun eh. Kaya dapat talaga huwag nating bitawan si Vice President Sara. Tuloy hanggang sa pagdating ng panahon ay magwawagi ho tayo mga kabalitaan. Nabibili ng pera. Basta may ganda. Wala akong sa personal na bagay dahil talaga ganito na lang. Gusto ko maging doktor. Kahit gaano dami ng pera ko, hindi, naging abogado ko. Pinapasalamat ko sa Diyos na naging abogado ako. Pero yung gusto ko sa buhay ko, gusto ko doktor. Kahit gaano kadami yung pera, kahit gaano ka mamahalin yung mga relo ko, sapatos ko, damit ko, sasakyan ko, hindi pa rin eh. Hindi yun yung gusto ko eh. Gusto ko maging doktor, hindi siya magbili ng pera. Diba? Pero ma'am, ako po isa lang kasiyahan. Pwede po ako payakap. Oh, payakap ko na. Diba? Yan ang ating BP. Bibi Sara, Yes, sir. bakit po ito ginagawa sa mga Duterte, particular na sa inyong mag-ama? Ano po ba ang inyong nakikitang dahilan? Well, lagi sinasabi sa akin, hindi ito sa akin. Kahit ano ito, okay lang. Thank you. Galing ito kay dating Speaker and Senate President Manny Villar. Sabi niya sa akin, hindi ka titigilan kasi threat ka sa lahat ng gusto ng magpresidente. Hindi lang ni Martin Romualdez, hindi lang kung sino pang mga nag-iisip dyan na gusto maging Pangulo, sa kanilang lahat. So, kung ikaw yung nauuna, lahat sila, ikaw yung target nila para mapababa ka. Pagkatapos mo, sila na rin yung mag-aaway hanggang merong isang lalabas na maiwan, matirang matibay. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya doon din ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon eh. At sa totoo lang, hindi nga natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil dyan sa kagustuhang mag-tsa-tsa. Dahil merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. So ang gagawin niya, papaguhin ko na lang ang konstitusyon. Dahil hindi ako mananalo ng popular vote eh. Malabo. Yun yung pinapakasama Yan talaga yung plano. Kaya huwag niyo pong pababayaan ng Pilipinas. Kasi sa inyo kami aasa kasi kawawa ang buong Pilipino. Kaya ngayon, kung iiwanan niyo pa kami, sino pa ang tatayong totoo? Wala na. Kasi wala na po tayong pagkakatiwalaan. Kasi siya lang ang nakikita natin lumalaban. Na sana naman lahat tayo
tayong mga Pilipino, magkaisa na tayo, mag-welcome na tayo, patansikin na natin yung presidente. Balik si ate, oh. Ate, yung puso mo, ha? Tama mo pa naman. Joke lang, please. Gusto ko lang kung ipaalam sa inyo na masayang-masaya po ako paggabi nung magmura kayo. Kaya maglaban yung bansang bayan ng Pilipino kasi kawawa po talaga kami. Kung mapupunta na naman kami sa leader na bangag. Oo, pero nandun pa rin ako sa hindi magandang example sa mga bata ang magmura. Kaya hindi nyo talaga ako naririnig magmura. Ano na nagalit yun? Exasperation. Ma'am, di naman po masagawa yung radio eh. Masamang magmura kung pangit ang nagmumura. Maganda ang nagmumura, may karapatan. Magmura. Galing talaga magkabahan to. Ching-ching, ang cute mo talaga. Kasi may punto ka rin, no? Bibi Sara, yung sambayan ng Pilipino na disappointed na masyado sa gobyerno ito. Kaya nung nagmura po kayo, parang kami ho yung nagmumura talaga. Talagang mumura. Bibi Sara, may nakahanda po ba kayong demanda ngayon sa mga... Madaming hinanda yung mga abogado, pero ako yung, for lack of a proper term, nagpusifut ba, atras abante sa pagkaso. Kasi, alam mo yun, parang iniisip ko, baka kung pabayaan naming matapos siya, yun yung sinabi ko kay Attorney Lopez. Sabi ko, i-endure mo lang, matatapos din yan. Baka pag pinabayaan namin, matapos na lang siya, makabalik kami sa trabaho namin. But sa ngayon, nagsabi na siya sa akin na wow! Dude. Gusto na niya talaga mag-resign. Hindi niya daw kaya yung nangyayari sa kanya. Kasi hindi niya daw matanggap na maayos siya na tao, maayos siya magtrabaho, multi-awarded ang syudad ng Davao dahil sa working relationship namin, very good working relationship namin. Meron kaming magandang division of labor sa trabaho. Politika sa akin, administration sa kanya. Pero hindi niya daw talaga kinakaya. Kanina, sinasabi niya, ibalik niyo na lang ako sa nanay ko. But then, sabi ko sa kanya, hindi din kasi natapos yung check-up mo. So, sabi ng mama mo, tapusin mo yung check-up mo kasi hindi natin alam kung may something is wrong with you. So ayun po, no, pinapaliwanag ni Bibi Sara kung ano ho yung kanilang good working relationship ni Attorney Lopez. Tama rin naman, no? Awardee kaya yung yung Davao City. Well, anyway, lipat to tayo kay Attorney Rolante Marcoleta. Pakinggan ho natin tong maganda niyang explanation ho patungkol sa mga ginawang kawalangian, kabastusan, kabalbalan ho diyan sa Kongreso, mga kabalitaan. Sabi ng driver ko, lakarin mo na lang. Kilometro kalahati pala yun. Sumakaya ko ng buti na lang, mabait yung nakamotor para makarating ako sila. Parado na kasi dyan eh. So, shoot. First question. So, anong next move after dito? Ako? Hindi na di ba wala na. Bakal tayo magkasalita. Anong next move po in Bibi Sara after dito sa Facebook? Hindi ko po alam kung anong gagawin nila. Pero sa tingin ko, dahil mga legal advices naman po nila, pinakamaganda siguro, ay petitions should be filed in the courts of law. Para po malaman na natin kung tama po itong nangyayari. Sa akin palagay po kasi hindi na po tama. Yung processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. May motion kayong gagawin sa Congress? Meron namang hearing sa Monday. I think I will attend kahit na masama ang loob ko sapagkat
Ayaw ko nakikipag-away sana eh. Nakita nyo naman, nung una akong umattend doon, nagre-raise lang ako ng mga issues about procedures. Sabi ng chairman, hindi na raw ako member. As member, hindi na raw ako pwedeng mag-raise ng procedural issues. Saan ka naman nakakitang ganon? I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong komite yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Ang 17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po, na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po nating busisiin. Tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka gano'n, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. 250 yun. LGUs, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000. Kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations. Mga 300 yan. Kalahati na lang. 450. O palagay mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya yun na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kayang i-memorize ito. Why are we isolating the Office of the Vice President? Kung confidential pa. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away. Sana po'y... Kasi nga sinabi na dito ni Congressman Rodante Marcoleta na siya ay dadalo ho sa Monday sa patuloy na pagdinig ho sa sinasabing confidential fund issue sa ating Office of the Vice President. Ang tanong ho dyan, kung narinig ho nito ng mga kongresista, baka maghanap naman sila ng rason na ipopostpone ho. Yun po talaga ang posibleng mangyari. Totoo yan. Baka kung i-postpone ho nila ito sa Monday, nasagot na ho natin yung mga katanungan na yan. Kaya abang-abangan ho natin sa Monday kung ano mangyayari. Suportahan nyo po. At kung pupunta ho dyan sa Batasan Pambansa si Congressman Rodante Marcoleta, sana yung mga DDS supporter ay andoon din. Mag-aabang din ho. Para at least may pakita natin yung full support ng para kay Vice President Sara Duterte at nitong si Congressman Rodante Marcoleta, mga kabalitaan. Maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sana nagawa ng hopya para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments. Wala na po kasi yung quality of debates eh.
Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, ganun kami. The Distinguished Congresswoman from Leyte. Eh ngayon po hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng isa. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata. Are you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng gano'n? Nakakita na po kayo ng gano'n? Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nakakaintindihan po tayo? No, tanong po, ako na lang po nagsasalita. Tanong po. Bakit hindi pa po mapakulong si Franz Castro? Convicted na po siya, di ba? Criminal na siya. Eh kasi naman, hindi pa final na executory. RTC lang po nagpakulong. Ang nag-charge sa kanya, kung na-convict siya, ngunit meron po tayong mga appeals. Pwede siguro po nag-appeal siya sa Court of Appeals. Kung sakasakali pong ma-confirm naman ng Court of Appeals yun, ma-affirm, pupunta pa po siya sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema lang po ang final and executory arbiter. At pagkatapos po nun, kung sakasakali na i-affirm ng Korte Suprema yung naging hatol ng mga hukuman sa kanya, doon pa lang po siya makukulong. Hindi ba ito insulto sa mga abogado na hindi siya abogado, convicted pa siya, siya hindi nakukulong, siya ang nagpakulong sa isang abogado? Actually, nakaka-insulto doon sa paraan na sinasabi niya, itong abogadong ipinakulong nila, ang sabi nila, obstruction of procedures. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung obstruction. Ang una pong nag-obstruct ay yung Commission on Good Government. Ang pangalan po kasi ng committee is Committee on Good Government. O salaminin natin. Sabi po nila, sinight for contempt nila yung staff ng OBP sapagkat di umano siya ay nag-obstruct ng procedures and processes of the court. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government. Hindi po niya trabaho yun eh. Hindi niya dapat panghimasukan. Pabayaan mo muna ang COA na gawin niya ang kanyang trabaho. Hindi po eh. Sabi niya, oy COA, dalin mo nga rito yung inyong mga pinagbabatayan dyan. Siguro ang babagal nyo, kami na ang gagawa niya. Ang tanong, gawain ba ng Congress ang mag-audit? Eh sabi ko nga po sa kanya, sa magitan ng isang programa ko kahapon, palagay ko dapat mungkahi sa kanya, mag-resign na muna siya na member ng Congress at kung sakali pong siya'y tatanggapin na COA auditor, at saka po siya mag-audit. Yun po, tatanggapin ko yun kung sakasakali na siya po ay i-hire ng COA at nakita nila na pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero wag ka muna maging congresswoman. Mag-auditor ka na lang muna. Para po yung gawain natin nasa mandato. Yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Sir, doon sa pagbisita ni VP Sara, meron po ba kayo nakita na paglabag? Doon sa... Saan pagbisita? Pagbisita ni VP Sara doon sa house po. Yung pagstay niya doon sa opisina ng kanyang kapatid. Wala akong makitang paglabag doon sapagkat kung kami nga, pwedeng matulog sa opisina na. Ako, pwede ko matulog sa opisina ko. Kung sakaling alanganin na, may pagkakataon kasing hindi na ako makauwi kasi masyadong sigido na yung panahon. Doon na lang muna ako sa aking opisina. Ngayon, kung halimbawa, binisita ng pangalawang Pangulo ang kanyang staff na nakakulong. Alam mo, ugaling Pilipino yun eh. Staff niya yun eh. Kung ako parang sumakit na iloob ko sa nangyari sapagkat itong abogado, sinasabi niya lang, nakita ko kasi yung ibang bahagi ng proceeding.
Parang ang pinagtuunan nila ng pansin, yung pagsulat niya sa COA na sinasabi niya, dapat kayong magpakadalos-dalos, wag muna ninyo silang bigyan ng dokumento sapagkat hindi pa conclusive yung audit observation memo. Totoo naman yun eh. Hindi po conclusive yun. Appealable, hindi final yun. Contestable po lahat yun. Ngayon, ginagawa lang ang tungkulin niya bilang isang abogada. Yun ang pagkakaintindi niya. Maski ako gagawin ko yun eh. Bakit niyo bibigyan sila ng dokumento para sila ang umako sa gagawin namin, ginagawa pa lang namin ang tungkulin namin eh. Halimbawa po sa isang nagluluto. Nagluluto pa lang po ako eh. May nakialam na po, sabi niya gano'n, bigay mo nga sa akin yung sandok na yan. Teka muna po paano? Bigay mo nga sa akin yung ganito. Hindi po kami ang tagaluto rito ba't po kayo nakikialam eh? Kami po ang nasa kusina, kami po ang tagaluto rito. Bakit po kayo nakikialam? Ngayon, sinabi nung abogada, hindi pa po luto yan eh. Niluluto pa lang namin, tsaka niya lang po tikman, pag naluto na, tsaka na lang po kayo gumawa ng paraan, i-criticize nyo po kami, yung pagkakaluto po hindi tama ang pagkakaluto hindi po niluluto pa lang natin. Yung mga sahog nilalagay pa lang natin, yung mga sangkap inaayos pa lang natin. Bigla po kayong papasok at manghihimasok, hindi ka mabuting kusinero, ako mas magaling sa'yo. Hindi po. Hindi po gawain. Ulit-ulit sinasabi ko sa inyo. Kung ang pinag-uusapan in aid of legislation, nasaan po ang legislation na kanilang ginagawa? Sir, may naririnig ba kayong impeachment kay Bibi Sara sa House? Naririnig ko lang, pero alam ko papunta sila ron. Yan pa ang isang kabalintunaan. Yan pa yung isang hindi ko maintindihan. Naghahanap sila, nagmimina ng ebidensya. Kaya nga nila pinagpapatuloy ito. Pero ang tinatanong ko, kung talagang legitimate po ang kanilang ginagawa, kung talagang totohanan, kung talagang para sa bayan, maging accountable tayong lahat. Sa dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund, bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng gawain ito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinabi-dami ng mga ahensyang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin. Kaya nila ginagawa to para sa impeachment? Tingin niyo? Isa sa paraan, baka sakaling makakuha siya. Hindi po ganun nga baligtad po ang nangyari Hindi po kayo ang gagawa niyan. COA po ang magpapatunay kung ang pagkakagasta po ay hindi tama o tama. Kayo po ay walang mandato na ganyan. Yun na po yung pinipilit ko sa kanila. Ang problema, pag ako po ay nagsasalita ng ganito, ina-advise ko po sila, wala naman silang makita o magamit na ibang argumento para sansalain na sinasabi ko that they should provide a better argument. Sabihin nila kung nagkakamali ako, wala naman silang masabi. Yun ang pagkakamali ho nila, Congressman, no? Tama ho yung sinasabi nyo. Minamadali ho nilang i-impeach si Vice President Sara Duterte para mawala ho sa politika at yung proseso na ginagawa nila ay mga puro kamalian. Alam niyo po kung bakit ganon? Hindi yung mga abogado ho yung mga ulupong na yan dyan, mga kabalitaan. Mga nagmamarunong lang ho yan kasi marami ho sila dyan, nagkakaisa. Isa lang ho yung punto ho nila dyan. Kahit maraming argumentong mangyayari ho dyan, iisa lang talaga yung patutunguhan ng investigasyon na yan. Ang mali lang doon, pinangungunahan nila yung COA. Tama ho si Congressman, yung COA talaga, yung magja-justify kung may ginawa hong nalabag ba ng Office of the Vice President at ng sa pamahalan niya dati sa Department of Education na magkakaroon ho ng ground for impeachment. So wala Mali. Ang inuna, yung kanilang interest diyan sa sa Kongreso. Kaya tingnan nyo, ilang hearing na ho yung ginaganap na ho diyan. Siguro 10 hearing, 19 na yata yung hearing na ginawa diyan sa batasan. Pero wala pa rin. At tama, nagmimina ho sila ng ebidensya. Hindi ho nila makukuha ng ganun-ganun kung sila ho yung gumagawa ng paraan para ho sa kanilang sariling kapakanan at pansariling interes. Dapat nasa tamang proseso. Ewan ko, abogado naman yung si Tambaloslos.
kahit ito'y kasi ng mga kabalitaan, kahit gaano mo ba katalino, kung talagang intensyon mo ay hindi maganda ho, ay hindi ho kayo makapag-isip ng maganda ho niyan. Kasi ura-urada kayo eh. Ha? Lusob kayo ng lusob eh para mapadali at mapabilis yung plano yung impeachment para kay Vice Presidente Sara Duterte. Aagawin na lang yung hopya. Yan lang naman eh. Pero tingin nyo gugulong ang impeachment if ever ipa-file? May numbers ba? Hindi ko alam kung talagang gagawin nila. Hindi ko alam kung gagawin nila. Nagsasaya lang sila. Napakarami pong problema ng bansang ito. Napakaraming problema ng bansang ito. Dahil sa nangyayari, may nakikita pa kayong constitutional crisis? Maaaring mangyari yun. Bakit po? Tingnan po ninyo. Sino po yung kanilang pinagdidiskatahan? Opisina ng Vice President. Nagkataong pangalawang pinakamataas na Pangulo o pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bakit po nagkaganito? Kung meron mang nakita, kung meron, bakit hindi hayaan po yung proseso na gumulong? Bakit hindi hayaan yung opisina ng COA na siya magsabi sa atin sapagkat sila'y merong mandato? Kung gusto nyo talagang gugulin ang panahon ninyo sa ganito, tawagin po natin lahat ang mga opisina na pinagkalooban ng confidential fund. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Thank you, sir. Ang Pangulo, merong confidential fund. Kung last na lang po, sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Vice President Sara na ikinakahiya niya na miyembro siya ng 19th Congress. Ikaw po bilang congressman, ano po masasabi? Malapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo. Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institution kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran kung anong argumento ang mabisa. Hindi nila dapat sansalahin, hindi nila dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng Congress. Sir, yung in aid of legislation na hearing, meron na po bang bill na nabasa kayo? Meron na ba silang plano? Nabasa na ikaw? Yung meron silang naipasang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakakatuwa, nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo kung totoo na in aid of legislation po ito. Nakapagpasa na po sila ng panukalang batas October 11, 2024. Batay pa nilang tumigil. Meron na pala. So hindi na in aid of legislation. Tapos na, di ba? Ang hinahanap nila yung makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na eh. Na-file na October 11, 2024. Batay mo tumigil. Meron ka pang gustong gawin siguro. Di ba? Kung ano po masasabi niyo sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na ang gobyerno na ito ay walang pagtutulungan. It is nothing. Binanggit niya po kanina. Wala akong magagawa kung yan ang sentimiento ng Vice President. Nasa kanya yon. At lahat naman ng tao ay pwedeng magpahayag ng kanyang opinion. Hindi ko kayang agawin sa kanya yung opinion na yun. Lahat po tayo mayroong sarili-sariling opinion. May karapatan tayo na magsabi kung anong nararamdaman ng bawat isang Pilipino sa kanyang pamahalaan. Thank you, Kong. Ngayon po, dito na ho nagtapos yung ating reaction video ho at talagang sobrang talino ho itong si Congressman Rodante Marcoleta, mga kabalitaan, dahil marami ho tayong mga marami ho tayong mga natutunan at kumbaga yung pag-usapan yung batas, yung legalidad meron ho. At medyo na ho tayo, nagising na ho tayo sa katotohanan yung ginagawa hong pagdinig diyan sa Kongreso. Kung saan po ay ayon pa sa kanila ay it's all about in aid of legislation, but it turns out that there's something wrong na parang pamumulitikan na ho
yung nangyari. Hindi ho parang pamumulitik at makikita naman talaga natin na namumulitikan na ho itong mga kongresista dahil isang malaking tiniko ang mga Duterte sa larangan ng politika sa ating bansa ho sa kanila diyan sa mga buayang kongresista, mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo pang malaman yung mga kabuuang istorya at talagang sinusubaybayan ho natin itong mga pangyayari diyan sa batasan pambansa sa Kongreso, huwag niyo pong kalimutan, pwede ho kayong manood ho dito kasi kumukuha tayo ng mga video sa mga kasama nating vloggers at para maihati din natin to, no? Para kasi iba-iba yung mga vloggers, may mga sarili silang subscribers. Ako rito may kunting subscribers na ako pero at least napagbigay alam na ho natin sa kanila yung mga pangyayari. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, maaari pong i-subscribe niyo na ho yung channel natin at mag-like, mag-comment, i-share niyo na po para ho tayong lahat magiging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At ako yung magpapaalam na naman at magkita-kita ko tayo sa susunod pang mga video ating i-upload sa mga susunod na mga oras. Sa muli, to God be the glory. Mwah mwah, chip chip. Peace out.